Magandang araw sa inyo, idol. Meron akong gustong i-share sa inyo. At itong i-share ko ay personal ko pong nararamdaman. Na I'm sure matagal na rin po itong nararamdaman at lihim ng aking mga kapwa-ahente. Na gusto po nilang iparating sa mga taga-bangko. Account officer ng bangko na naka-assign po sa aming dealership. Na responsible po sa aming income. At syempre, gusto ko rin pong tulungan ng aking mga followers, mga viewers, at yung mga first time pong bibili ng bago sasakyan. Kaya I want you to watch this video hanggang matapos. Nang sa ganun, maging matalino po kayo sa pagbili po ng bagong sasakyan. Especially kung yan po ay financing, in-house financing. Anyway mga ka-idol, kung kayo po ay first time lang na nakapanood ng aking video, or ligaw po kayo dito sa aking channel at kayo po ay pabili ng bago sasakyan, subscribe nyo po ang channel na ito. I-like nyo po, i-share po ninyo sa inyong family members, sa inyong relatives and friends. Nang sa ganon, kung sakaling pabili po sila ng bago sasakyan, makatulong po kayo. At makatulong din po kayo kay The Car Loan Expert. Anyway mga ka-idol, meron kasi akong experience nitong nakaraang January. Nakabenta po ako ng unit na halagang 1.2. So hindi ko na po papangalanan kung ano pong brand yan. So yun nga. So kapag nakabenta ka, especially in-house financing, kahit papaano may kita ka. Pero hindi naman kalakihan. Kumbaga enough lang sa pang-araw-araw mong kailangan. Especially gaya ko. Halos araw-araw lumalabas po ako. Panggamit ko as gas, pagkain sa labas, mga acquaintances ko sa mga ibang tao, at para din po sa aking pamilya. Unfortunately mga ka-idol, eto na nga. Yung palaging nightmare naming mga ahente na binibitin kami ng mga taga-bangko. So imagine niyo mga ka-idol, some of us ay may minimum na sweldo, monthly salary. At some of us ay commission basis or allowance basis. Magkano ba ang allowance basis? 250? 300 per day? Kapag hindi ka nakabenta, wala kang 250, wala kang 300. Commission basis, walang allowance po yan. Magkano ba ang income namin per unit? So let's say ko ang unit ay nasa halagang 1.5, 1 million. So roughly estimate ang aming commission ay nasa 1,000 lang. Less tax pa yan mga idol. At depende rin po yan sa brand na kinikater po namin. So in generally speaking, maliit lang po ang aming income. Okay? So no wonder kapag binitin po kami sa aming mga komisyon, di ko nilalahat. Pero karamihan po sa mga ahente ay nag-iisip ng paraan na para kumita. So alam nyo naman mga ahente ay medyo malikot mag-isip. Diba? Kaya no wonder marami kang mga nakikita ngayon sa social media kay Rappi Tulfo in Action. Diyan sa Facebook or sa news na involve ang mga ahente o ang car dealership sa mga kalokohan, 'di ba? Yung mga modus, pang-i-scam. Bakit? It boils down to income. Na wherein hindi po naiintindihan ng mga taga-bangko o account officer ng bangko na sila ay responsable sa aming income. So imagine niyo mga ka-idol, nakabenta ako ng January. Supposedly dapat kikitain ko na yan by February. Magkano lang ba pinag-uusapan natin? 5 to 10,000, 1,000 para sa ahente, ibibigay ko na yung sa ahente. Bibigyan ko pa ng konting portion ng aking ahente. Siguro mga 20 to 30% ng income ko. Diba? At kapag ang kliyente ay kulang sa requirements, binibitin po nila ang pag-i-issue ng cheque sa amin. So hindi pa kami mai-issuehan ng cheque. Tapos pag na-issuehan ng cheque, mali pa yung mga spelling ng aming mga pangalan na wherein alam naman nila na meron kaming mga IDs na pinapasa. Ang pinagtataka ko, bakit nagkakamali pa rin? Nakikita naman nila yung ID. Sinasadya ba nila? So it boils down na tumatakbo ng ilang buwan. So
dapat ang income ko supposedly dapat tong February lang. Ano na ngayon, March na ngayon mga ka-idol. Indefinite pa yon. So no wonder, karamihan po sa aming mga ahente gumagawa po ng kalokohan. Yung ibang mga kliyente ay walang kamuhang-muhang, kapag hindi na kayang magbayad ng monthly, papasok na ngayon yung ahente. Na which itong mga kliyente na nagsisik ng tulong dahil nagtutiwala sila sa mga kanilang ahente, na baka makatulong sa kanila, matulungan sila, na baka may kakilala ka na gustong sumalo ng aking sasakyan, magbibigay sila ngayon ng tao na hindi nila kakilala, papakilala dito sa kliyente na nakuha lang nila sa Facebook. Nung pinakilala na, ayun na. Pinagkakitaan na ngayon ng kliyente, kumita nga siya, kumita din yung ahente. Pagdating sa dulo, naibenta na pala yung unit na sinalo. Kaya yan ang karamihan na nakikita po ninyo sa social media. So, sino ang nagtuturo niyan? Di mga ahente rin. Hindi lang sa loob, pati sa labas. Yung mga ahente na galing sa loob na tinig out palabas dahil maraming kalokohan. Sila rin ang nagtuturo. So, bakit umaabot sa ganong point mga ka-idol? Dahil nga sa financial income. Maliit na nga yung kita, dinidelay pa ng mga taga-bangkong to. Hindi ko nila lahat mga ka-idol ha. Pero mostly, ginagawa po nila yan. Sana maging mindful naman kayo mga taga-bangko na yung mga ahenteng yan ay katuwang po ninyo sa negosyo. Katuwang po ninyo yan sa inyong monthly quota, quarterly or yearly quota. Ganon din sila mga ka-idol. Sana naman magtulungan tayo mga kapwa Pilipino. Di ba? Nang sa ganon, sabay-sabay naman tayong umasenso. Di ba? At dito sa aking mga followers, mga customers na pabili pa lang ng bago sasakyan, yung mga nakikita po ninyong promos sa social media, maging sa dealer o yung mga kausap po ninyo, wag po kayo basta-bastang maniniwala. Dahil yung mga promos na yan, and admittedly, me also, isa po ako sa mga pioneering na gumagawa po ng promos na pampakam-on po sa mga kliyente. Siyempre, kung hindi ka gagawa ng promos na katumbling-tumbling, walang lalapit sa'yo. Kung magbibigay ka ng promo na ang taas pala ng down payment, walang mag-i-inquire sa'yo. Okay? Kaya ka gumawa ng promo para lumapit sila. Parang ano yan parang pain. Pag maganda pain mo, malaki pain mo, maraming mga kliyenteng mag-i-inquire sa'yo. Ngayon, depende na lang po yan sa ahente kung papaano niya ipapaliwanag in a proper way. Yun nga lang ang problema dahil ayaw nilang makubli ng mga kliyente, kaya ang ginagawa nila, photo finish ang transaksyon. Minamadali nila ang mga kliyente. At yung iba po dyan ay hinihingan kagad ng reservations. Nang sa ganon, less hassle, less effort na sila ang mag-follow up. Dahil kung walang reservations ang isang kliyente, si ahente ngayon ay mukhang tangingot na follow up na hindi naman po sinasagot ng mga kliyente. Kaya kapag ang kliyente ay hot doon sa promo na yon, hihingan kagad ng reservations. Ngayon, ang dulo, malaman nila hindi pala sila approve doon sa promo na yon dahil may disclaimer pala at na-approve pala sila doon sa higher down payment. Nagets nyo ba mga ka-idol? So, sa mga promo na ino-offer namin sa social media, maging sa car dealership, ay 0.5% lang ang na-approve sa promo na yan. Not guaranteed ang 50%. Mostly 0.5%. Dahil nagbabase po yan sa profile ng individual client. Kaya yun ang reason kung bakit pinapalapit ko kayo sa akin before po kayo mag-apply ng auto loan. Nang sa ganon, ma-check po natin kung kayo ba ay pasado o hindi. Dahil kung kayo ay dire-diretso pong mag-apply sa kanila at mahingaan po kayo ng reservation, tapos ka na. Aasa ka ngayon sa wala. Kaya karamihan po sa mga followers ko ay
nagtataka. Inofera ng mababang down payment, nung nag-apply, nagbigay ng reservation, ang dulo, hindi pala approve sa low down payment or zero down payment. Na-approve pala sa higher down payment. At ngayon, dahil since na meron na silang reservation, pinapaasa na lang sila ng kanilang mga ahente. Diba? For follow-up, waiting, yung mga ganon, check natin sa ibang bank kung sino mag-a-approve. Diba? Pinapaasa kayo mga ka-idol. Dahil meron kang reservations, ikaw na nagpa-follow up ngayon sa iyong ahente. Diba? At speaking of banks, sino ba ang mga bangko na medyo kailangan po ninyong iwasan? Okay. Ito ang isa sa pinaka-kursunada po ninyong malaman. Alam nyo mga ka-idol, once na nag-apply po kayo ng auto loan sa loob ng car dealership, ang inyong application ay free for all po yan. Ano ibig sabihin ng free for all? Lahat po ng bangko ay may access para i-CI po kayo. Okay? Lahat ng bangko ay may access para mag-CI sa inyong account, para i-check kung kayo po ba ay approvable o hindi. I-check kung kayo po ba ay may CMAP o wala. So, once na may isang bangko o kilalang bangko pagdating po sa auto loan na mabilis mag-approve, definitely gagapang na po kagad yan sa ibang bangko. Kukopyahin na lang nila yan. O sige, approve na rin natin yan. Pero kapag dinecline po kayo yan, decline na rin po sa ibang bangko yan mga ka-idol. Guaranteed po yan. May iba po dyan ay nagbibigay po ng separate approval pero higher down payment. Yun nga lang kung afford mo. Yun nga lang kung kaya ng iyong budget. Pero kung hindi mo kaya ang budget na yon, talagang stick ka lang doon sa low down payment na in-offer sa'yo. So it boils down na misleading ang iyong mga kausap. Diba? At kapag na-approve ka sa mga bangkong to, be mindful kung sino yung mga bangkong nag-approve sa'yo. Dahil kapag itong bangkong ito ang nag-approve sa'yo, huwag ka kagad oo. Lalo na kung ikaw ay medyo tatagilid-tagilid pagdating sa inyong income. Dahil hindi ka sasantuhin ng bangko na ito mga ka-idol. At marami na akong mga followers ang nagreklamo sa bangkong ito. Disclaimer lang ha, ito ay ayon lang po sa mga kausap ko o mga nagpapakonsulta sa akin. Itong bangkong ito ay mabilis mag-approve. Pero mabilis din ito mag-turn down sa inyo kapag kayo po ay delinquent magbayad o na-past due po kayo. So imagine ninyo, kayo po ay may emergency at hindi po kayo nakabayad ng 1 linggo lang or less than 1 month. Haatake na kagad ang sasakyan mo. Ang lungkot nun, di ba? What if kung nabayaran mo is 4 years na? Tapos napastyo ka lang ng 1 buwan? Hahaltakin na kagad ang iyong sasakyan. Sometimes, kapag naabutan ng iyong sasakyan sa kalye, wala kang parking, yari ka na. Baka may dala ng tow truck. Diba? Mamukad-mukad mo, nakita mo doon, bato na lang na may paipit na sulat. Diba? See you. Ganon mga ka-idol. So, anong bangkong ito? Kapag may approval po kayo sa East West, okay? Huwag po kayo basta-bastang oo kagad na, dito na ako, okay na ako dito. Dahil sometimes may catch po ang approval ng East West. Meron kasing partnering ang East West sa mga car dealership. Yung mga nakikita po ninyong mababang down payment, yun ay sometimes ay partner po ng East West. Kaya kapag kayo ay nagtanong sa mga ahente, particular sa promo, tanungin po ninyo kung anong bangko ang partner ng promo na ito. At kapag ang partner nila ay East West, at sa tingin po ninyo ang inyong income ay medyo gaganong-ganon, wag po kayong tutuloy. Dahil hindi rin po kayo sasantuhin ni East West. Dahil wala rin pong magmamalasakit na bangko para tawagan kayo na kayo po ay may lapse o may past due. Walang tatawag,
walang mag-i-email sa inyo. Mas gusto pa nilang kunin ang inyong sasakyan dahil maibibenta pa ho nila yan. Di ba? At pag hindi po kayo naniwala kay The Car Loan Expert, I swear to God, makakatikim po kayo ng pambubuli ng kanilang third party. Hindi ko nilalahat ha, pero yun ang normal na nangyayari. Yung text, yan, araw-arawin kayong iti-text, pupuntahan kayo, tatakutin kayo, tapos sometimes biglang may dadalaw sa iyo ng madaling araw, lalo na kung wala kang parking. Kaya advice ko sa inyo, before kayo kumuha ng sasakyan, make sure mag-secure po kayo ng parking. Dahil kung lulumba-lumba po kayo sa inyong monthly at wala po kayong parking, nako, kitang-kita po ng kapitbahay ninyo, dadambahin kaagad ang inyong unit doon. Bigla kang yayakapin kaagad yan. Di ba? Oo, marami akong mga kliyenteng na biktima niyan mga ka-idol. Next is PS Bank, medyo stricto rin sila mga ka-idol. But medyo may konting leeway si PS Bank. Kahit pa paano, nakikipag-coordinate po sila sa inyo na ito ang gawin ninyo. Pumunta po kayo sa ganito, bibigyan po namin kayo ng ample time to settle your past dues. Ganon din po si TFS. At meron na rin po ngayon si China Bank. The rest ng bangko is medyo decent, professional pa naman makipag-usap. Like Security Bank, okay pa naman sila makipag-usap. Polite naman sila makipag-usap. Pero hindi ko dinidirect yan sa bangko ha. Yan po ay yung kanilang partnering third party. Itong third party ng mga East West Bank, mag-ingat po kayo dyan. Dahil marami pong nagreklamo po sa akin dyan. Okay? So, kung kukuha po kayo through East West Bank, mag-isip po kayo ng malalim. Dahil sigurado maraming magko-comment sa video nito. Dahil marami akong mga followers na nagrereklamo sa kanilang partnering collections agency. Okay? So, be mindful to those promos na gusto po ninyong applyan. Mas maganda magpa-konsulta muna kayo kay The Car Loan Expert kung kayo ba ay approvable sa promo na yan. Guaranteed naman yan mga ka-idol na lahat po ng mga pag-uusapan po natin ay talagang nangyayari sa totoong buhay. Real talk talaga tayo mga ka-idol. Hindi ko kayo bobolahin. Wala akong panahon makipagbulahan sa inyo. Sa inyo na yung bola nyo. Di ba? Hindi ko sasayangin ang inyong oras. Lahat po na sasabihin ko sa inyo ay accurate po yan. At syempre, kung yung promo na yon ay talagang sabihin na natin makatipid po ba kayo, makamura po ba kayo, okay po ba yung bangko na yan kung sakaling na-approve ka dyan, ako mismo magbibigay sa inyo ng go signal. Okay? So, yan lang mga ka-idol. I hope natulungan ko po ang aking mga kapwa-ahente na ma-voice out ang kanilang problema pagdating po sa kanilang financial status. Kayong mga taga-bangko, sana naman wag naman po kayong masyadong tawag nito, marka bahala o walang pakialam sa mga kapwa ko ahente. Sana maging naman kayo, maging responsible naman kayo sa aming mga kapwa-ahente dahil hindi po basta-basta ang maging ahente. Kayo may malaking income siguro kayo sa bangko, guaranteed naman yung inyong sweldo. Pero how about us? Diba? Sana matuto naman kayo. At kayong mga managers sa car dealers, no? Sana maging rin po kayo, maging helpful din po kayo sa inyong mga ahente dahil yung mga ahente po ninyo ay isa po yan sa mga nakakatulong sa inyo na mag-grow po ang inyong business. At tumagal po kayo sa kanilang company. Okay? So, I hope nakatulong po ako sa inyo mga ka-idol. Huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe ang aking channel, i-share po ninyo mga ka-idol na sa ganon lumaki pa ang ating community. Thank you!